Okay, good day guys, no? So mayroon na naman tayo guys na ituturo, no, kung paano ito i-test, no? So ito po ay door lock to siya ng Whirlpool na inverter, no? Yung mga top load inverter, no? So usually yan, ganito yung ano niya, no? Yung mga ganitong Whirlpool guys, oh. Yan yung mga ganitong top load. Yan, ito yung mga model niya, no? Yan. So, ito yung mga touchscreen, no? Ayan, yung mga 6-inch, no? So, mayroong door lock yan, no? So, ngayon, ituturo ko po sa inyo kung paano ito i-check, no? Kasi minsan, may mga nagtatanong kung paano daw i-check itong door lock na ito. So, ilalabas na natin, no? Para naman malaman din ng iba kung paano ito i-test, no? Yung door lock ng Whirlpool top load inverter, no? Ayan. So, ito guys, kung mapansin nyo, mayroon tong apat na kulay. Apat na wire, no? Dalawang kulay lang, black at saka blue, no? Ayan. So ito, para matest mo siya, itong blue na to guys, ito po ay nakakonect ito sa motor. Dito ay mayroon ng motor dito, 220, no? 220 po kasi guys yung ano nito, no? Ayan, no? 220 volts, no? Ayan. So kailangan niya ng 220 volts para gumana yung motor dito, no? So ngayon, ang pag-test nito, resistance lang, tingnan nyo kung buo pa yung motor. Itong dalawang blue na ito, dito tutukan nyo ng tester, no? So, para may idea kayo yung tamang reading niyan, ipakita ko po sa inyo, no, yung tamang reading. Ayan. So, yung dalawang blue, ayan, ito. Lagyan natin ng ano, yung dalawang blue yan guys, ha. Ayan, no. 292.7 ohms. So, ohms po yung reading niyan. Kapag na-read nyo siya ng kilo ohms, ibig sabihin sira na. Kapag na-read nyo siya ng below 100 or mataas sa 500, ibig sabihin sira na po yung inyong door lock, no? So itong blue, no? So ayan, blue. Yung blue na wire. Ayan. So pagtutukan nyo siya, ayan. So 293, no? So dapat ganun lang yung reading niya. Ohms, no? Ohms po. Ayan. So itong dalawang block naman, matitest mo siya. Ito ay continuity lang to, no? Ito ay isang linya lang, no? Ayan. One line lang ito. So, ang pag-test niyan, kapag ganito guys na nakabaon siya, dapat wala siyang continuity. So, ilagay nyo sa continuity yung tester nyo. Ayan. So, yung block, dalawang block, ayan o. Dalawang block na yan. I-test nyo siya. Dapat wala yan siyang continuity. No, yan oh, wala dapat reading pag nakabaon, no? Pero once na ito ay nakaangat, yan, dapat magkaroon siya ng continuity yung dalawang block, no? So ito, testin natin. Ayan oh. Ayan. So ibaon natin. Yan, nakabaon siya. Ayan. Papansin nyo, wala siyang reading, no? So ganun siya, no? So one line lang siya. Ito yung nagko-contact pag naglalak na para umikot yung motor, no? So yan. So ganun lang guys, kasimple ang pag-check nito, no, ng door lock ng Whirlpool, no? So pag nasira siya minsan kasi hindi siya naglalak, tunog ng tunog, i-double check nyo ito, no? Tingnan nyo kung good pa ba yung motor nito at saka kung nagpa-function pa siya, no? Ayan, kahit dito yan, no? Ayan. Yan. Pag nakaganon siya, nakabaon, dapat wala siyang continuity. Pag nakabitaw, saka siya magkaroon ng contact, no? Ayan. So, ganoon po ang pag-check nitong door lock ng Whirlpool na top load inverter, no? So, yun, no? So, first time natin ilabas yung video na to para sa mga baguhan nating technician or mga baguhang subscriber natin na nag-aaral pa ng mga pagre-repair ng automatic washing. Sa mga veterans na, no, so i-skip nyo na lang yung video natin, no? Kung veterans na kayo pagdating sa washing, para ito sa mga baguhan, no? So yun, isa-isahin natin guys yung mga parts ng washing machine para lahat matutunan, no? Yung mga technician natin na mga bago, maging expert sila pagdating sa washing machine, no? Lahat na mapuntahan magagawa, no? So marami naman kasi guys washing machine. Halos lahat ng mga tao ngayon may washing machine. So tingin ko walang competition pagdating sa repair, no? Kasi nga kahit sa paligid mo lang, tulad sa amin, sa isang subdivision lang, isipin mo, ang isang subdivision lang namin, mayroong 500 na residents, no? So kung 500 na residente,
So 500 na may washing dyan. So ibig sabihin, imposible dyan na walang masira dyan araw-araw, no? So may masira dyan. Paano kung malapit ka sa isang malaking mga subdivision, maraming subdivision sa paligid mo? So araw-araw mayroong nasisirang washing machine. So walang competition po sa pagre-repair, no, ng washing machine kasi lahat may washing machine na. Ayan. So okay, no? So salamat sa panonood. Bye-bye.